Magandang araw po sa ating mga kabarangay. Napanood po natin ang isang episode po kay Idol Rapi Tulfo. At ito po ay may kaugnayan doon sa katulong ng anak ni Lusyutan na Timmy Tanyata, kung saan sinamahan ni Rapi Tulfo ang nabanggit na katulong upang magsampa ng kaso laban sa kanyang amo na anak ni Lusyutan. Well, at doon nakita po natin na kasama mismo si Rapi Tulfo at may 3 abogado di umano nakasama, at kasama pa yata yung prosecutor. Nagsampa po ng kaso laban sa isang timitan na anak ni Lusyutan. Ano po ang significance ng pangyayaring ito? Kaya nga po, bagamat private in character, atin pong napagdesisyonan na banggitin ito dito bilang subject ng ating vlog ngayon. Ang nangyari po dito, ang significance po sa kasong ito, isang hamak na katulong sa sampahan ng kanyang amo ng kaso bilang countercharge, kasi kinasuhan din itong katulong na ito ay kinasuhan yata sa NBI ng nabanggit na amo. Parang cyber libel, pero hindi po natin masyadong naintindihan kung ano yung nature ng kaso na isinampa ng kanyang amo laban sa katulong. Pero itong katulong na to, nagsampa din yata ng parang grave threat laban doon sa kay Timmy Tan. Yan, ano po ang significance nito? Well, si Timmy Tan kasi hindi lang basta amo. Kilala po natin ang mga Lusyutan. Bilyonaryong negosyante dito sa Pilipinas. At para sa isang katulong na magsampa ng kaso laban sa anak ni Lusyutan na amo ay kumbaga, hindi mo inaasahan. At alam naman po natin na hindi ito mangyayari kung walang suporta mula kay Rapi Tulfo. Ang narinig nga natin, ang sabi mismo ni Rapi Tulfo, kung kasi para daw maareglo yung kaso, bibigyan ng pangkabuhayan yung katulong. Yun daw ang pinaabot ng barangay. Ang sabi nga ni Rapi Tulfo, kung bibigyan ka ng pera, kaya kong tapatan yung pera na ibibigay sa'yo. Kung bibigyan ka ng pangkabuhayan para lang i-atras ang kaso mo, kaya ko rin tapatan yung pangkabuhayan na ibibigay sa'yo. At pagkatapos ng pagkagaling doon pala sa presinto, parang binigyan agad niya ng 20,000 o panggastos mo yan. At hanggang sa dulo, tuwing hearing mo, sasamahan kita. So in other words, without Rapi Tulfo behind the katulong, hindi po magsasampa ng kaso yung katulong na yan laban kay Timmy Tan. So dito sa ganitong gesture na ipinakikita ni Rapi Tulfo, well, we admire him and we are thankful na ginagawa niya ito, because as we said, without him, hindi po magsasampa ng kaso yung katulong against Timmy Tan. At alam po naman natin na hindi ito bibitawan ni Rapi, itong kaso na to hanggang sa dulo. We are confident.
Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat po tayo. Pero ano po ang kahalagahan nito? Kumbaga sa aside from the benefit ng katulong, sabi nga natin, which is private in character. Pero ano po ang implication sa ginawang ito ni Rapi Tulfo? Well, kung ito po sana ay maging tuloy-tuloy, and we hope kung ito ay magiging tuloy-tuloy na ibig sabihin, tutulungan ni Rapi Tulfo ang mga ganitong naapi ng isang inaapi ang isang mahirap ng isang mayaman at nariyan si Rapi Tulfo para umalalay. Well, maganda pong this is a very heroic act on the part of Rapi Tulfo. At hinahangaan po natin siya sa bagay na ito. Sapagkat ito po ay malaking, it is a leap forward, a big leap forward to our fight against oligarchy. Sapagkat mahirap po talaga labanan ang oligarkiya, lalo na po kung ang biktima ay itong maliliit na inaapi, sapagkat hindi po nila kayang labanan ang kapangyarihan ng oligarkiya. In all respects, kung walang baback up sa kanya ay isa ring makapangyarihan na katulad ni Rapi Tulfo, mayaman at may guts at hindi nakikipagkutsabahan sa mga bilyonaryo. So malaking bagay po ito, sapagkat kung tuloy-tuloy po ito na advokasya ni Rapi Tulfo na ipaglaban ang mahihirap laban sa mayaman, ito po katulad po ng ginagawa ng gobyerno na labanan ang oligarkiya under the presidency of President Duterte. At sa private sector naman po, kung narito si Rapi Tulfo at yung kanyang makasama, mga abogado na nakita natin kasama doon, malaking bagay po na mas mapapadali natin na pabagsakin ang mga oligarkiya. Because in effect, that will be partnership between the private sector and the Rapi Tulfo and the government. This would be a partnership fighting against the oligarchy. So, ito po yung sinasabi natin na magiging kahanga-hanga po sa bahagi ni Rapi Tulfo. Well, admittedly, medyo nung una po, medyo negatibo tayo sa sistema ni Rapi. Kasi pagkat halimbawa nga yung away mag-asawa pribado, medyo ine-entertain niya at naisa sa publiko sa pamamagitan ng kanyang programa. Although of course, alam din naman natin na yun nga nagpapasikat sa programa niya at nagbibigay din naman ng yaman sa kanya. Pero kung sa tingin ng tao, iyon na lang ang kanilang takbuhan, at natutulungan naman sila, wala namang problema doon. Kumbaga, nakakatulong pa rin. Ngayon, kung sasabihin natin, kasi ang pribadong problema na isa sa publiko, well, choice naman yun ng mga taong pumupunta sa kanya. Alam naman nila na pagka pumunta sila, it will be on the air. So beforehand, bago ka pumunta, alam mo na talagang
maisa sa publiko ang pribado mong buhay. So, ibig sabihin, hindi kasalanan ni Rapi. Ang komento lang natin dyan, halimbawa, yung isa nag-inireklamo ito, tapos itong tao na to na hindi nag-response kay Rapi Tulfo sapagkat sa tingin niya ay ayaw niyang, kumbaga, the other party does not want to make it public. So, ayaw niyang mag-response. Iyon ang, kumbaga, dapat tingnan ni Rapi Tulfo yung aspeto na to, na the right of this person who does not want to be made public of his side, wag niyang kumbaga igalang niya ang privacy ng taong ito. Unless kung it is the matter is a public crime, ibig sabihin krimen talaga. Sapagkat kung iyan ay krimen, by nature that is public in character. Katulad halimbawa nitong kinasuhan tong babae na to at nag-countercharge siya at hindi naman niya kayang labanan mag-isa yan without the support of Rapi Tulfo. Ayan. Kasi mayaman yun eh. So ito yung ating kumbaga pananaw dito sa programa ni Rapi Tulfo. Pero in general, nakakatulong pong malaki. At hinahangaan po natin yung tapang niya ni Rapi para banggain itong mga bilyonaryo. Yung tapang, yung tulong na nagagawa niya sa tingin niya nagiging biktima ng kawalang katarungan. So malaking bagay po ito. At sa atin pong panig, sinusuportahan po natin itong advokasya na ito ni Rapi sapagkat para sa isang helpless na mamamayan na pakiramdam niya ay naapi siya, he finds someone to ask for help sapagkat alam naman natin minsan yung mga taong nasa gobyerno pagka mayaman ang kalaban, mga kapulisan na yan, ang pagmayaman ang kalaban, they are very accommodating. Kumbaga, yung inclination ay naroon palagi ang pabor nandoon sa makapangyarihang tao, mayamang tao. Although hindi naman natin nila lahat. Pero dapat talaga sa bahagi rin ng mga kapulisan, ito panawagan din natin kay General Eliazar na bahagi po ng values formation sa mga pulis na magpakita po sila ng neutrality between parties who are powerful, who is a powerful and rich one as against the poor adverse party. Kailangan pantay. Ang police, alam naman natin, is one of the pillars of justice. At ang justice ay wala pong kinikilingan yan. Kaya nga nakapiring sapagkat hindi niya tinitingnan kung sino yung
magkalabang partido diyan. Ang tinitingnan niyan diyan yung weight of evidence. So on the part of the police, dapat neutral din sila na ito complain mo, sige, susulat natin dito, ito din ang complain mo, sige. Yung hindi maipakita sa isang mahirap na litigan yung pagiging pabor ng pulis doon sa mas mayaman at makapangyarihan. Actually, hindi lang yan sa pulis, dapat sa lahat ng government officials. At yan naman po, alam natin na nasa saligang batas yan, na sinasabi nga social justice is applicable in all aspects of our national life. So ang ibig po sabihin niyan, dito po kasi itong tinatawag nating social justice Dapat nga under the social justice principle, mas pabor ang gobyerno doon sa mas mahirap. Kaya nga social justice is a means by which the gap between the rich and the poor is being bridged para medyo mapaglapit sila in terms of giving more in laws those who have less in life. Yung mas mahirap, mas naapi, dapat bigyan sila ng pabor ng batas. Kaya nga pagdating sa kaso, we have this public attorney's office to provide free legal assistance to the poor who cannot afford to hire lawyers. So, iyan po ang application ng social justice dito sa kaso na to. The problem is, maraming mga empleyado pa rin sa gobyerno hanggang ngayon na dahil sa pera na susuhulan, pumapabor sila doon sa mayayaman. Kaya nangangailangan ng isang Rapi Tulfo ang isang mahirap para maiangat niya ang kanyang sarili laban doon sa kanyang kalaban na mayaman. Kasi kung halimbawa, katulad ng kaso na ito, walang Rapi Tulfo, di hindi na magpapail ng kaso itong katulong na ito. Tatanggapin na lamang niya ang alok na, sige, oro mo ng demanda. Actually, kung walang Rapi Tulfo, di hindi rin mag-aalok yun ng pangkabuhayan. Hindi yun mag-aalok na ariglo. Bakit? Sino ka ba? Kaya naman kitang ipakulong. Kaya lang, nung nariyan si Tulfo, at alam nung team na talagang itutuloy ang kaso, sige, alokin mo yan ng pangkabuhayan. Yan lang naman ang gusto niyan. So, with that, justice is defeated at that very moment. At dahil dyan, namimihasa yung mga oligarkiya na apihin yung mga maliliit, mahihirap. Kasi lagi namang ganun ang nangyayari. Laging ganun ang nangyayari na kapag inapi ka at ikaw ay nagsumbong na wala kang kakamping malakas din, matatalo ka. Sa pulis pa lang, anuhin ka na, kumbaga iharas ka na, babaliwalain ka na, para tumigil ka na lang. At dito namimihasa yung mga mayayaman. Pero kung makita nila halimbawa na yung katulong lumapit kay Rapi Tulfo, sila ngayon na nag-i-initiate ng ariglo. At ginagamit pa mismo nilang mga barangay personnel na sige, paabot mo sa na ganito, arigluhin na lang yan. Well, sa bahagi ng, ang tanong po dyan, mali po ba sa bahagi ng barangay na magpagamit sila? Well, for purposes of conciliation, yun naman talaga ang papel ng barangay justice. Well, it's okay. Pero ang intent ay magpagamit dahil
para lalong maapi yung maliit na kalaban, itong bilyonaryo. Yun po ang mali. Di po dapat pumayag ang mga barangay official sa ganyan. So, kung babalikan natin tong programa ni Rapi Tulfo, ni Idol. Well, sasamantalahin po natin ang ating pagpapasalamat kay Rapi Tulfo na kanya yang ginagawa sa